Magandang araw sa ating mga kanitib na nakasubaybay po dito po sa programa ni Ma'am Flor Montalia. No? Ngayong araw, patuloy po natin diskusyon tungkol po sa pag-alaga ng native chicken in commercial scale. Ito yung kaibigan, kaakibat po nyo sa pag-alaga ng native chicken commercial scale. Si Philippine Native Chicken, Doc James, for short. Magandang araw ulit sa ating mga kanitib that keep on following sa programa po dito po ng ETI, no? Para po sa pagtulong sa ating mga marginal farmers, no, lalo na po sa mga kalaman na kung saan po para mapataas pa natin, no, ang acting kita po sa pagsasaka. Ganyan po talaga ang buhay ng isang magsasaka, na patuloy po tayo sa pagsisipag para po mabot natin ang ating mga miniti sa buhay. Noong nakaraang linggo po atin na pag-usapan, no, ang tungkol po sa farm planning, no? And then down to the housing, no? Mula doon tayo po sa ating pag-usapan na kung saan po in terms of the housing, no, and other facilities, no, na kung saan, no, pinapakita po natin, no, ang various housing, no, na kung saan, no, angkop po sa pag-alaga ng native chicken. Ito po kasi ang isa sa mga tinitingnan natin na kung saan para po na mapaganda po natin ang produksyon. Gana sabi natin no karaang linggo that the housing is this is a double tier housing, no, na ginawa po dito sa Central Philippine University, na kung saan po sa taas niyan banda, no, is that is intended talaga, no, para po sa ating mga manok na intended for what they call the brooding. Samantala yung sa ilalim, no, that is intended for what they call the growing. No, ang loading capacity po ng ating housing, no, that is about ang dimension muna pala po, no, ng ating housing. Ang isang pen yan sa bandang ilalim, kung makikita po nyo, that is 4 feet, no, yung kanyang ang kanyang width, and then yung kanyang haba po, or the length is that is the 8 feet, no. Ang sa bandang bubong po ng ating housing, that is made up of the UV plastic and UV net. Ang UV plastic, no, yung sa puti na yan, no, nasa ilalim niyan ang UV plastic, at sa yung taas niya is what they call the UV net. Ang purpose kasi ng housing na to, no, lalo na po sa ating mga kanitib, no, ang UV net na that is a 50% shade, ibig sabihin, no, makapasok lang dyan is yung tawag dito yung init, na kung saan po 50% lang ang init. Very critical kasi sa housing ating mga lagang manok ang init. That is a natural form of disinfectant, na kung saan po usually makikita po natin sa mga conventional housing, no, yung init hindi makapasok. Pero ang isa kasi sa nakita namin dito sa pag-aaral one way on how to improve, no, yung productivity nating manok is kung maipasok natin yung init, and that is why that we put, no, yung UV net na yan, that is a 50%, and yung UV plastic that is about mga 200 microns. Huwag po nyo nahin, no, ang plastic, baka sobrang init, no, dapat mauna yung net sa taas, and then yung sa ilalim niya, that is what they call the UV plastic. Ang sa taas po, no, that is what they call the brooding area. No, ang brooding area na yan, yung dimension yan, that is about mga, tawag dito, yung dimension, that is about 2 feet by 4 feet. Ibig sabihin, na ang ating kulungan na to, no, sa ibaba, that is 4 by 8, yung sa taas naman, yung width na 4 feet, ginawa natin, hati natin 2 feet, and then yung haba naman, no, per pen, dalawang pen kasi sa taas yung intended for what they call the brooding. Ang tawag dito yung dimension, that is a 2 by 4, no, 2 feet by 4 feet, and then rugtungan naman ng isang 2 by 4 feet. Ibig sabihin, no, dalawang brooding pen na sa taas. Ang inilagay natin ito, makikita po nyo, no, yung itim na net na yan, that is intended for what they call yung rice hull. So ibig sabihin, ang rice hull inagay po natin yan sa gitna sa net na yan, na para hindi mahulog, na but at the same time it will provide what they call the aeration.
Ang tawag po natin sa budding ito, that is what we call the fireless budding technique. Ibig sabihin, no, wala pong ginagamit dito na LED incandescent bulb. Makikita po nyo na LED bulb na to, that is intended for what we call the lighting sa gabi. Alam nyo kasi makanative ang manok kasi, no, pag may ilaw yan, kahit gabi, no, kumakain, tumutuka ng kanilang mga putuka yan makanative. No, yung kung bakit na ang ilaw makikita nyo, and then sa ilalim niya, no, that is what we call the feeding trough, that is what we call the improvised feeding trough, na kung saan dyan po natin nilagay ang patoka ng ating manok. So, ibig sabihin, kung gabi, na makikita ng manok nyo o sisiw nyo ang patoka na nilagay po ninyo dito. Ang ginagawa, kagandahan kasi sa manok natin, pag kung gabi na makatuka po sila, no, ang paglaki nila, mas mabilis compared than those na hindi makatuka kung gabi. Base sa pag-aaral namin dito sa Central Philippine University, no, pamakita na kung saan pag ang manok na tumutuka kung gabi, na you can harvest it even as early as 75 days. Ang 2 by 4 feet na dimension ng ating brooding pen sa taas, ang loading capacity niyan, that is only about mga 10 to 12 chicks. No, wag po niyo ramihan. Mas maganda kung 10 sisiw lang sa taas, and then para at least hindi masyadong steep yung computation nila sa patuka at saka yung sa space. Na ang unang linggo, no, hanggang 2 linggo ng kailang patuka nilagay po sa loob mismo, no, ng ating brooding pen. Yung kung makikita nyo dito sa bandang unahan, no, yung patubigan nasa loob mismo. Ang purpose niya para at least yung patukaan at saka yung inuman nasa loob para mabilis na ma-access ng ating mga sisiw. Samantala, no, when it reaches about 3 weeks, no, pwede na dito malagay na patuka, no, sa improvised feeding trough, that is the orange in color. Makikita po nyo na blue pipe, no, that is what we call the water line. Ibig sabihin ng water line, dito po dumadaan, no, ang tubig na para po sa painuman ng ating mga manok. No, dito po kasi sa Central Philippine University, no, ginagawa natin, no, para at least hindi masyado matrabaho, no, yung water line na mismo para pre-flowing yung tubig. Pero no, at least matrain yung mga manok nyo na pupunta dyan, because there is what we call, kung makikita nyo sa tabi po ng poste na GI pipe, yung merong T kasi yan. No, that is ang dimension ng tawag dito ng ating blue pipe, that is about 1/4 and 1/4 uno po, no, 1 inch yung diameter niya, and then may T lang yan sa taas na bukas yan, dapat na libilado para at least sa tubig di makalpas po sa may T. So, tuloy-tuloy lang po dalo yung tubig, no, hanggang maubos doon sa dulo po. No, yung patoka nyo, may lagay po nyo dyan sa labas para at least di na po kayo mahirapan sa paglagay po ng patoka. No, otherwise, kung nasa loob pa yan, medyo mahirap na. Ganon din po sa ilalim. Kung makikita po nyo sa ilalim, we have put what they call the grills. Na kung makita po nyo sa nakatayo na manok na yan, that is what they call the grills, na kung saan kasya lang po ang ulo ng ating mga manok. Ang sa ilalim naman, that is a 4 by 8 feet na pen. No, ang taas niya papunta dito sa kanyang brooding pen, na that is only about mga 3 feet. Na ang nilagay dito ng GI sheet sa ibaba, ang purpose niyan para na mapigilan, no, ang paglabas po ng risal sa loob po ng ating pen. Ang patubigyan at patukaan, gaya din ng ating brooding pen dito sa taas, nasa labas din yan, no, ang patukaan at ang kanyang patubigyan. Yan kasi kaganda dito sa develop na technology at Central Philippine University, kasi kahit na ang isang tao, no, pwede na alagaan, no, ang medyo marami-rami na manok, mga kanative. Yan ang isa sa mga consideration natin, no, when we develop this kind of housing. Kung makikita po nyo sa likuran, that is a typical example of what we call the grower house natin. No, kasi noon, ang ating grower house na single single layer lang. No, kaya lang problema natin, no, in terms of the investment of the cost. Medyo malaki-laki kasi ang investment ng cost. Kung ako tanongin niyo kung magkano ba ang investment natin, no, sa pinagkumpul-kumpul na housing natin, may 5 grower pen,
At saka yung sa taas niya, yung ating tawag dito, yung ating brooder na that is enough to hold mga nandoon yan sa mga 200 chicks na ang kanyang investment niya malaki-laki mga native using what they call the CPU technology. Ang investment yan abutin hanggang mga 90,000 no ang investment, but yung kanyang loading capacity naman that is about mga 200 chickens. No, yan po ang loading capacity natin if that is intended for what they call the growing po. No, isa kasi yan sa mga consideration natin no when we implement no this kind of project. Kasi no, ang titingnan natin is that na i-possible pa lang no mas maganda kung ang ating manukan na medyo maliit lang occupy niya given that the play-range naman po medyo kailangan mo kasi medyo malawak ng konti. Yung 200 kasi na yan if you're going to have it in play-range, requirement yan that is will be about mga one times ang isang manok kasi ang kailangan niya na ranging yard that is intended for what they call the 1:5. Ibig sabihin, ang isang manok po nyo, ang kailangan po nyo na area no, para po pagalaan that is about mga 5 square meter. Ibig sabihin, no, yung dito sa atin 200 heads na ang kanyang kailangan lang na space na about mga 3 na 32 540 na only about mga 30 square meter na ang kailangan mo lang. Ang kailangan mo 30 square meter ang kanyang loading capacity that is about mga 200 heads. Ganyan po. Kaya lang ang investment sa housing na medyo may kamahalan ng konti. In terms of what they call the ang isa naman is in terms of what they call the size selection as I mentioned na kailangan po natin that is about mga 30% shade. Ibig sabihin, if you are raising chicken, kung posible pa lang, no, dapat ang shade na sa area natin that is about mga 30%. We are speaking about the grower, no, even in the breeder, ganun po. Ang humidity, maximum humidity, that is about mga 60%. O, sigurin po natin lugar na medyo ma-dry, tuyot, na kasi pag masyadong basa, no, medyo may critical kasi. Unlike in this one that we have been shown dito po, ang isa po sa nakita namin dito, no, kahit na may palayan yan, no, nakaangat kasi, nasa taas. No? But even then, no, ang adaptable lang dito na pwede mo lagay is not yung sisiyo, na but ang kailangan mo lagay dito is about mga starter, that is about mga month-old no, hanggang 3 months old. No, ang pwede lang yung lagay dito but not the old chicks mga ka-native. No, yan ang kailangan po natin. No, if we are considering no, growing a chicken sa medyo palayan, but it should be elevated. And ang ventilation, maganda po mga ka-native. Yan na ka-native ang isa sa matingnan natin no, as we are implementing no, ang ating mga manukan na doon na po sa brooder grower na like I mentioned kanina na kung saan para na hindi po tayo masyado magastuhan no, tayo to adapt what I call the growing technique no, at Central Philippine University na kung saan po no, combination. Yung kung bakit sabi ko ang 30 square meter mo no, ang loading capacity mo is 200, samantala ang 200 na yan pag nakagala yan ang kailangan mo is about 1,000 square meter po mga ka-native. Other thing is in terms of what I call the ating tawag dito yung sa ating breeding house no, ang breeding house naman if medyo namahalan po kayo ng ating disenyo no, yung using the GI pipe, you can use what I call the locally available materials like makikita po nyo sa may larawan po. Ang isa lang consideration dito, no, if we're going to adopt this one, ang kawayan, kapag hindi po natin na-treat against bukbok and anay, na magiging malaking consideration mo dyan is that na mabilis po mabulok. Usually dito po, umaabot siguro yan mga 3 years, maximum 3 years, or possible 4 years. But after that, no, yung lugar po nyo, no, medyo hindi na po ganun katibay. So, kung matreatin nyo, so possibly, no, it can extend the useful life years. Ang dito, no, palagi sabi ko na makita po nyo yung grills na to, na that is made of bamboo. Yung sa labasan po, that is what I call the patokaan. No, ang patokaan naman sa labasan na yan, sa labas,
na para at least di po mahirapan maglagay ng patoka no sa manok. No, ang patokaan na yan that is made up of what they call the bamboo pool. Ang isang consideration mo dyan, dapat na medyo palaging malinis pa mga kanahitim. And that is why that palagi sabi ko sa na kung naglaga ng manok na maramihan, sabi ko palagi sa na pilibang daan muna dito sa Central Philippine University para mapag-usapan natin. At dito sa Aklan, may mga there are number of intentions na gusto po mag-alaga ng manok yung commercial scale using what they call the CPU technology. Kaya lang sabi ko, pakiantay lang muna because right now, we are developing a breed of native chicken na kung saan we can be harvested from 60 to 75 days already weighing about more than a kilo. Yan po mga native. That is to answer the requirement ng ating market. Ang makikita po nyo sa larawan, ang kaya sabi ko kanina, na ito po ang sarapan banda ng ating border grower house na kung saan ang patoka nasa labas na mismo. So mabilis na magbigay po ng patoka pag nasa labas. Yung mga siso naman sa taas, this is what they call the typical image of the technology here at Central Philippine University. Kung makikita nyo, those are what they call the risal. Kasi sabi natin na ang risal kasi na maganda po siya na magbigay na maging liter material natin kasi habang na dahan-dahan na bubulok yung risal, it also emit what they call the gas na pampainit sa ating mga manok. That's why that ang kasama palagi dito ng ating manoka na yan is what they call the CPU, garlic emulsified concentrate. Ang parlous pudding dito sa CPU, ang kakibat palagi dyan is what they call the CPU, garlic emulsified concentrate. Ang nangyari kasi sa CPU garlic emulsified concentrate na pag nilagay po nyo yan sa patoka ng manok po ninyo, ang ginagawa niyan, it used to promote what they call the natural heat inside the body of your chicken. Yan mga ka-native ang isang prominente na develop natin dito at sa Central Philippine University. That is what they call the product of researches we conducted dito sa may CPU. And usually, ang concentration yan, basta mag-parlous brewing technique po tayo ha, you can use what they call the CPU garlic emulsified concentrate. Ang kailangan na po nyo for every kilograms of the CPU chick booster feeds, ang kailangan lang nyo is only mga 3 to 5 drops of the CPU garlic emulsified concentrate mga ka-native. Okay na yan mga ka-native. Ilagay, bigyan nyo sa patokaan ninyo kung ang panahon po mainit, pero maginaw. Pero kung ang panahon po mainit, di po nyo kailangan malagay ng garlic emulsified concentrate. You can use what they call the lemongrass emulsified concentrate if you really want, na kung saan mas napaganda pa nyo ang survival rate na manok po ninyo. Dito kasi sa CPU, ang observation namin, using what they call these phytomedicines, halos ang survival rate na manok dito sa Central Philippine University umabot hanggang 98%. Alam kasi noon sa mga ginagawa namin pag-aaral noon na kung saan ang survival rate na manok, then when we try to simulate the commercial scale of production, ilang university yan, umabot hanggang 5 ata, kabahagi na kasi Aklan State U noon, because Aklan State U, their main purpose of participating in the program is in terms of the development of lifetime vaccine for the native chicken. Ang CPU kasi noon, ang function naman namin is to produce what they call the CPU feeds na ngayon, umabot na hanggang PNC feeds na that is really intended for what they call the native chicken. May mga ilang racer na po tayo dito sa Aklan that used to purchase the CPU products na dinala dito sa Aklan para sa pag-alaga ng manok nila in commercial scale. Yan ang kagandahan kasi natin dito sa mga ka-native natin is na ang technology na to na halos kompleto na po patoka and then mga pantambas sa sakit nandito na lahat we develop at Central Philippine University, and then we are trying ang pinakauli na lang na kailangan po namin dito para mapa-strengthen pa natin ang technology is about what they call the breed na lang na kung saan dapat na medyo fleshy, medyo makarne ang manok. Yan kasi ang kailangan ng ating market, whether we like it or not. As we venture on this kind of production,
na medyo maramihan, na medyo nahirapan din kami. And that is why that ginawa na namin to take an action na kung saan makadevelop tayo po ng ating mga breed. In terms of the breeder, makikita po nyo dito sa kabila, this is what I call the breeder. Ang breeder naman, dito sa CPU, hindi po natin pinapatagal na kung saan and the first molting talagang culled ang manok. Yan mga ka-native, tandaan natin. Alam nyo kasi mga ka-native, kung noon kasi naranasan namin even the Central Philippine University, noon sabi namin is that na kahit 2 years, kasi maximum stay na manok natin to become it productive, siguro mga 2 years lang. Kasi after that, there is what I call the steady decline in the production. At the same time, tumataas po ang sakit ng ating malagang manok. Habang tumatanda ang manok, dumarami din ang sakit. It is the breeder stocks that serve as what I call the reservoir of infection, and that is why that dapat palitan nyo every 2 years. Kaya lang, if you're raising chicken, na for example, like what we did in Central Philippine University, na umabot hanggang 1,250 inahin pala yung mga ka-native. We are consuming about 7 tons of feeds every month. Ganyan po kadaming patuka. Now, if you allow the breeder stocks to molt, ang problema ninyo, 2 buwan na wala pong production. Now, take a look on it. At Central Philippine University, ang pig consumption ng ating mga manok, lalo na po ang pang-breeding, ang pig consumption niyan is about mga 75, it ranges from 70 to 80 grams per day. Samantala, kung manok ninyo, naka-parents, ang consumption niyan, aabotin yan hanggang 120 grams per day po mga ka-native. If you are going to account all the feeds that you are using. Alam nyo ka-native, pag ang patuka na pang-maintenance ng manok natin na nakakulong, that is about 65 grams per day. Feeds given, less than 65 grams. Hindi sa magbigay ng productivity na mataas. Yung kung bakit na dito sa CPU, to make the chicken more productive, lalo sa breeder stocks natin, dapat ang pig consumption it range from 70 to 80 grams per day. Now, testingan po niyo mga ka-native para makita po niyo. Samantala, ang mga manok dito naman sa CPU, na kung gusto po niyo na malagaan hanggang dumating doon sa marketable age, using what they call the CPU chick booster feeds, chick starter feeds, and the grower feeds, the accumulated pig consumption yan, provided that the hen and roaster, ang hen nyo dapat na huluano or hulu chicken, at saka yung native ang kanyang female parental lines o inahin, you can use what they call the BCA native chicken, or if you have what they call the darag native chicken. Try po nyo mga ka-native na ang breeder stocks nyo, ang inahin during their maturity age, that is about mga 10 months, ang weight niya, that is about not less than 1.5, and yung roaster po nyo is not less than 2.5. Try po nyo mga ka-native. If you're going to adapt the technology we developed here at Central Philippine University, it will take about mga 75 to 80 days. Pili pa nyo na benta ang mga alaga manok po nyo. Marami po ang parang di makapaniwala that using the technology we developed at Central Philippine University, you can harvest your chicken as early as 75 days, already weighing about 850 grams. Yan po mga ka-native. Kaimportante. That is why that at Central Philippine University, input-wise na feeds, phytomedicines, nandito na po. Ngayon lang kulang namin is what I call the breed, but we are looking forward that in the next, by 2026-27, may palabas na po natin ang native chicken na kung saan, possibly by 60 to 75 days, ang bigat niya is almost mga more than a kilo na po. But the compactness of the meat na mas compact compare natin than the broiler, and then in terms of the lasa, mas masarap compared to the native, at saka hindi po matigas yung karne mga ka-native. And we are looking now forward that this breed development na can lead into what they call the avian influenza resistance breed of native chicken that always poses threat na sa ating mga nagalaga po ng manok, like what happened to African swine fever. And that is why that mga ka-native at Central Philippine University, para at least mapagaan natin
no, hindi po tayo matamaan, no, if ever that the avian influenza, hindi natin kasi makontrol mga That is why that the breed development that we have at Central Philippine University, ang ginawa namin, we used to select only chicken through what they call the marker-assisted selection process na kung saan we find 2 genes associated for the enhancement of the immune system na kung saan it could withstand infection, but at the same time, it will answer yung pangailangan po ng ating mga raisers for na manok na native na kung saan hindi po masyadong mahaba ang growing period like at the present isipin mo habutin hanggang 6 na buwan para po maabot lang ang 1 kilogram. Ibig sabihin po mga native medyo malaki-laki na po ang expenditure niyan and it further poses yung ating manok against the threat to various elements. Ang importante kasi mga native as you are raising chicken na maramihan, ang pinakalaking problema ng ating mga native is that in terms of what they call the marketing assistance and technical assistance. Yung kung bakit at Central Philippine University, basta ang mga raisers would like to partner with us, but usually in greater flock sizes. Ibig sabihin po, yung flock size hindi by the 100, sabihin to 100, hindi. Usually, ang pinakamaliit na number ng feeder stocks that we're accepting to be partner, that is about mga 256 feeder stocks. We are extending technical support and even what they call the marketing assistance. And marketing assistance natin, that is what they call protective pricing, na kung saan hindi ka pa nakapagalaga ng manok mo, alam mo na kung magkano ang presyo ng manok nyo. At the same time, yung breeder stocks nyo, we are the one also providing it para to protect also the quality of product that we are aiming. And that is why that sa mga native natin dito po sa clan, sa maabutan po ng ating sa impapawid, at saka pag online dito, if you would like to raise native chicken in greater flock sizes, kung mga native na alagaan nyo is only backyard, that is about mga 10 heads or less, na hindi po nyo kailangan ang technology. Pero kung ang manok, alagaan ninyo by the hundreds na, kailangan nyo technology at the same time marketing assistance. Marami na po ng aming mga native na nag-train sa CPO. It is because na walang marketing assistance na nahirapan po. Kaya lang, ang ginagawa natin sa CPO, usually po ang marketing assistance and technical assistance that is only intended sa ating mga native that we'd like to follow yung ating technology. Kung talungin po niyo ako kung magkano po ang bilihan natin ng manok and the protective pricing regardless of the season, na tag 300 pesos po ang per kilo. That is what I call the assistance that we are extending sa mga raiser provided na ng manok na technology following what they call the Central Philippine University Developed Technologies. No worries. Yung mga inputs po ninyo, lahat-lahat po, nandito lahat yan at Central Philippine University. Kaya lang, because of the limited time that we have together with Mamplor, I would like to extend my gratitude to Mamplor for inviting me to present the topic about native chicken, and then to our regional director, and then to our national director, engineer Remilin Ricoter. Kung gusto po nyo kardagang kalaman about sa palagaan native chicken, you can check our Facebook page ang Philippine Native Chicken, the Philippine Native Chicken Facebook page. Diyan po lahat ng mga link associated kung saan po ang complete technology packages na yung ating website ng philnativechicken.com. Nandiyan po lahat sa the Philippine Native Chicken Facebook page. You can click it para at least masubaybayan po ninyo ang karagdagang kalaman tungkol po sa palagang native chicken and commercial scale. Again, in behalf naming Presidente, Reverend Dr. Ernest Warda Guhoy, kami po salamat po sa Agricultural Training Institute at sa Kadiwa dito po sa Riva MT sa pagbigay po sa amin ng kaunting panahon para po makapaabot ng kalaman tungkol po sa palagang native chicken and commercial scale. Sana po yung ating pagsama dito po sa Riva MT and
to the Agricultural Training Institute na kahit paano po na we give some information na makatulong po sa inyo sa palagan ng Team Chicken and commercial scale. So ulit, na ito po yung kaibigan, kakibat po nyo sa palagan ng Team Chicken and commercial scale. Dr. Jaime C. Cabarez Jr., Doc James, for short, si Philippine Team Chicken. Magandang araw sa inyong lahat mga kanitib.